Mga Marites, bago po tayo magsimula ating pong pagdasal at tulungan ang ating mga kababayan sa Mindanao na nilindol nitong araw na ito. Kanina pong umaga, ang lakas po na lindol, kaya Grabe. sa Southern Mindanao po malakas na. Siguro napanood nyo naman yung mga naguhong building and everything, di ba? At yung mga natromang mga kabataan sa school, Oo, mga diba? estudyante, na nag-back to school pa man din today. Nakakaloka, Tito. Sana talaga ligtas pa yung mga ibang Correct. oo. Ilan ba na casualty so far? Meron ng casualty, pero yung, Sana yung kon- fast food 11 na chain. daw ang dead. 11 pa lang. Sana hindi na madagdagan. At nakita natin yung mga fast food chain na gumuho. Nakakaloka, Tito. Pati Mga radio images. station doon nakasama. Oo. Oh my Ay, God. naku, Marites. Pray for Mindanao. Okay, mga Marites, back to reality. Di ba? Alam nyo na. Anyway, mga Marites, Alam nyo na, Fab 3 lang ngayon. tuloy pa rin ang chikan, mga Marites. Kaya naman bati muna ako sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Yes, and this is your studios instructor, Alan John and Salandi. Diyos ko, studios talaga. At syempre po ang inyong PhD, Rose Garcia, without my seatmate, ang birthday boy, Yes. or birthday girl, Yes. or birthday gay, na si Mr. Poo. Yes, happy birthday. Yeah, Kahit Mr. wala Poo, siya happy today. birthday! Kahit ininjan niya tayo today. Grabe Diba? siya. Habang siya ay nagliliwaliw sa... Patpong. Ay. Yun na, alam na. Anyway, mga Marites, My welcome gosh. to Marites University! And happy Pride! Happy Ang ganda ng Friday. kulay Oh. natin Kita ba? today. Kita ba? Ang ganda In kulay. fairness kay Zam. Di ba? Anyway, mga Marites, sa ating bagong Marites, sama na sa chismisan ng mga showbiz balitang pinaka-pinag-uusapan. Nagpipitagal. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Siguradong Marites Marites ka. ka. Like, share, and subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Okay, mga Marites, tuloy-tuloy na tayo. Ito na po ang lityan. Ito na po isang linggong Chismis! Okay. unahin Solo natin flight ang si Rose. Correct. Ex ni Coco Yan, Martin na si Catherine Luna. Kasama sa Sigabo. At Catherine, thankful kina Coco Julia Montes. Studios. Yes, kasi nga back to school. Ayun nga, ayan. O, Tito, nakapasalamat nga si Catherine Luna sa magjowang Coco at Julia Montes. Thank you, Direk CCM and Miss Julia. Yon ang napakabuti niyo po sa akin with heart emoji. Yon ang post ni Catherine dito sa Facebook kasama ang picture niya with Coco at with Julia. Si Catherine ay kasama ngayon sa cast ng upcoming primetime series ni Coco, Tito, na... Sigabo na nagkaroon ng motorcade nung Sabado at nag-ikot sila ang cast at mga co-stars ni Coco sa Sigabo sa Baclaran, Quiapo, Divisoria, Tondo at Blooming Street sa bandang inyo po na Tito sa may Maynila bilang part ng kanilang nationwide motorcade. Sa mga hindi po nakakaalam, si Catherine Luna po ay isang indie actress na nakatrabaho ni Coco noon sa unang pelikula na pinagbidahan niya, ang indie film na Masahista, Tito, noong 2005. Masahista ba siya? Oo, at nagkaroon sila ng relasyon noong mga panahon na Nagkaroon ba? Why? Yes. At naging malaking showbiz issue pa noon, Tito, ang pag-claim Yes, noon ni Catherine Luna na si Coco umano ang ama nung naging anak niya. Pero after sumailalim sa DNA test, ay napag-alaman, Tito, na hindi pala si Coco ang ama nung bata. So, yung sinasabing naging anak nila na yon ay dalaga na ngayon, Tito. Si Nicole Luna. At isinama ito ni Coco sa cast ng FPJ's Batang Quiapo bilang si Kit Kat na best friend ni Ponggay na ginampanan ni Criza Taa, yung kapamilya teen star doon. Tapos ngayon naman ay si Catherine na Tito ang kinuha ni Coco para makasama sa cast ng Sigabo nga. Maraming natuwa sa pagbabalik ni Catherine Luna na nagbida sa indie film before na Babae sa Breakwater ni Mario O'Hara, Tito, at nagpanalo ng kay Catherine ng Best Actress sa 2004 Cinema Manila International Film Festival at nagwagi ring Best Film sa Gawad Urian that year, Tito, in fairness naman kay Catherine Luna, di ba? Ayun, aminado si Catherine, Tito, na nalulong siya sa droga.
Di ba, there was a time talaga na kaya nawala rin siya sa sirkulasyon sa showbiz. Ganda-ganda niyan. Oo, di ba? Actually, bumalik na itsura niya. Ayos na ng itsura niya ngayon. Bali, na-aresto rin siya tito, nakulong, nagtrabaho sa club, at nag-iba pang itsura niya tito. Nagbago na ang lahat ng yun nang kontakit siya ni Coco last year after ng interview sa kanya ni Julius Babaw. Ayun, sina Coco at Julia ang sinasabi ni Catherine na napakalaki nang naitulong sa kanya. Ipina-opera pa ni Coco ang mga mata ni Catherine at maayos na ulit ang itsura niya ngayon. At yun na nga tito, clean living na siya, hindi na siya nagdudurog. Oo. So, tinalikuran niya ang masasamang bisyo, tito. At binigyan din siya ng tulong pinansyal ni Coco at ngayon nga ay balik acting na siya sa Sigabo na mapapanood sa June 22. Ayan, ang happy. Di ba yung mag-ex magkasama sa show ngayon? In fairness naman kay Coco talaga, hindi nakakalimutan yung mga tito, nakasama niya noong araw. Katulong niya sa si Catherine kasi. Oo, tsaka nagkaroon sila ng relasyon. Nag-ibigan sila for a time. Ibigan lang. Nag-ibigan. Muntik na nga rin. Actually, parang gusto nung i-claim ni Coco na anak niya talaga that time yung bata, di ba, Rose? Anytime na in-acknowledge naman niya. Oo, kumbaga hindi niya tinakasan, hindi niya tinakbuhan. Pero yun nga, nung nag-DNA test na, nalaman, hindi naman pala niya anak. False alarm. Oo, ginawa niya pang artista. Ha? Fairness. Ayan. Fairness, ito naman mga Martes. Ding Dong at Maria nasa Canada. Nasa Canada na para sa umalis shooting na. ng kanilang bagong movie na Ang Remember. Yes, kahapon PhD. sila umalis. Tama ba? Tama, kahapon. Puntang Quebec, Canada. Quebec. Quebec. Hindi Quebec. Yeah. Ano ba? Quebec. Quebec na. Dahil doon isushoot yung kanilang bagong movie after 3 years ang 3 years na Remember. Alam mo, nakakatuwa nga di ba yung title from Rewind. Rewind. Then now it's Remember. Pero ang alam ko, wala naman tong connection dun sa Rewind. sobrang hit movie nila or sobrang record-breaking Yes. movie nila na Rewind. Hindi siya sequel. Hindi siya sequel, itong Remember. Medyo na kwento ni Dong briefly huli kami nagkausap kung ano yung Remember Pero, ay syempre, ayoko mo na i-preempt dahil baka ako'y ma-award winning dito. Sabi niya, huwag mo ikukwento, Rose, off the record, Hindi naman, pero wala, hindi naman off Hindi the naman record. pala Hindi naman naka-on Hindi naman yung sinabi Hayaan mo. mo na, maghintay ka ng mga ilang panahon. So, ang tanong ngayon, Talaga? ang tanong ng Studios? lahat, Oo. magiging entry ba to sa Metro Manila Film Festival this malamang. 2026? Until now, sinasabi nila na parang hindi pa po sure, hindi po wala sila sinasabi, quiet sila regarding that. O yun na lang yung i-reveal ko. Alam ko talaga may intention na maging entry ito for MMFF. Pero syempre, wala pa naman kasi, di ba? O baka mamaya, hindi makalusot or what. Pero feeling ko naman makakalusot yan. Hello. Sila pa ba? Correct. Ang director pa rin ng movie ay si Direk May Cruz Alviar, na same director ng Rewind. So parang ang dating tuloy, ano ba to? Are they going to repeat the history? Syempre di natin malalaman, magkakaalaman. Siyempre, pressure yan. Oo. Alam ko maganda yung yung story. Kaya sana at ayun nga talaga nag-effort pa sila ngayon para magpunta ng Canada to shoot it. Kaya Ayan. sa Quebec, French speaking, yan? Speaking yun Ano siya yung Quebec parang province siya sa Canada sa may bandang eastern part daw. na French speaking. Oo, yes. Taga dyan si Celine Dion. At parang isa sa largest land area daw. Pagdating malaki sa Quebec. province sa Canada. Yun. Basta ang sabi niyan, sigurado ko na mai-inlove kayo sa kwento ng Remember. Tanong ko lang, iba pa to dun sa isang movie niyan na Oo, no? makakasama niya si Jillian. Di ba yung si Ding Dong? Oo, may title nga nun. Special cameo lang yun Si Ding Dong dun Presidente si Dong yun, di ba? Iba pa to. Di ba? Meron silang... Yung kasi unang nabalita Series May pala series yun. sila. Series ba yun? May gagawin ding series. Hindi, magkahiwalay naman. Iba yung series ni Series Marian. yun, oo. I think yun yung kasama si Jillian. pero Sa Movie series- yun. Series. Sa series, sa okay. GMA7, na gagawin niyan. Ano ang title nun? What?
lies ano what called? What, parang ganon. Oh, Hindi naman what behind lies beneath. Parang, Backward, oo. Tsaka si Dominic Zapata ang director nun di ba? Basta may connect yung, definitely naman may connect yung character ni Yan at saka ni Jillian. Medyo iba yon, ibang kwento. Yung pagbabalik ni Marian if ever sa series. sa Primetime Na may series. ding-dong din, di ba? No, si Ding Dong. Ano lang siya, Parang ano lang siya doon. Kung meron Guest man, lang. very cameo lang. Guest role na Guest namatay, role lang. ganon. anak ng Malamang. presidente siya Ganon. dun Yun nga, di ba? di ba? Patay. Doon ako nalito. Hindi, iba to. Ang Remember talaga, Pelikula. tama yung timeline na sinabi sa akin na ano ngayon, June, di ba? O tama, June nila sinimulan. June talaga nila isushoot to. After this movie, saka palang gagawin ni Marian yung teleserye. Nila ni Jillian. Habang si Ding Dong naman, di ba, na umpisahan na niya, nagawa na niya yung Master Cutter. Tapos, Pero I'm sure babalikan ni Dong yan. Mga nagpondo muna siguro. Ganon. So marami kayong pagkakataon na mapanood ang Dong yan nitong huling half ng 2026. May co-stars na ba sila dyan, Rose? Sa Hindi Remember? ko pa alam. Parang di pa In-announce. nire-reveal. Yun. Okay. Ito naman mga Marites. Yorme Escomoreno, we welcome si Linda Walker. Ay, Dumating na po. Ayan. Today ba? Kanina yan. Gabi, kanina madaling araw. Madaling araw. Tapos kanina umaga yung bumisita sa Binondo at Intramuros. Aray, may picture. Binigay niya ni Yorme yan. Lamp yan lamp. Lampara yan Gift. Gift ni Yorme kay Linda. Na may Manila, And then si Linda bigyan naman ng regalo. Kasi nga, Linda talaga ang tawag dito. Linda Walker. Basta hindi ko ano yung pangalan ng ano niya. Nung Ano yung picture Chinese, dito? Bigyan ng picture? Binigyan siya? Siguro, baka regalo ng Chinese actor. Sangi, ano sabi? Hindi ko Pangalan yan, ma-memorize. Rose? Oo. Basta si Linda Walker na siya. Nagkagulo nga rin, siyempre, doon sa pagdating sa airport kanina, mga 12 midnight yan dumating. Oo Past nga. 12. Si Ron Romulo. Correct, di pinuntahan nila. Correct. Ang tiyaga. Ayan po, tapos hindi ko alam kung kailan na bisita niya, kanina ba, sa mga school, Manila and Quezon City. Oh, para parang mamigay today ng siya nag-start ng kanyang pagrampa. Yeah. Ilang araw din siya mananatili rito dahil bukas na makakarap siya ng media sa isang Bukas. MediaCon. Ayan, dumating na siya. Ano yung maaga siya nagpunta kay Yorme, Tito? Kanina umaga yata. Wow. At dala po yan ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated. Sa Sila po pamumunan nagdala ni rito. Wilson Leaf. Wilson Lee Flores, of course. Aligaga dyan. Okay, so welcome Linda. Linda tuloy. Hindi ko memorize Miss yung Walker. Chinese. Miss Walker. Ba't parang ang tahimik? Ang tahimik ng studio, no? Oo nga, Pag wala baka pala si Po, ang tahimik. Nakakaloka, nakakabingi ang katahimikan. Init kasi. Talaga? Oo, hindi niya naramdaman. Hindi masyado ako. Pero natatahimikan ako sa pag wala si Fu, kakaloka. Siyempre, Init niya ngayon. Walang jingay, di no? ba? Ang tahimik pala natin pag wala siya. Anyway, diingayan natin. Anyway, ito naman mga Marites. Ralph De Leon hinangaan sa matapang na bongga. mensahe kay Senator Bato. Yes, Studios. Naganap to sa IPSD pala. Wise Peak kung saan, syempre marami ding na-surprise, pero marami din yung hindi na masyadong na-surprise. Kasi nga, sa PBB pa lang daw, nakikita nila na may pagka-brainy. Kumbaga matalino at medyo, Matapang. hindi siya out of touch sa nangyayari sa paligid niya o sa bansa, di ba? Kakatuwa kasi matapang si Ralph De Leon to speak his mind. Sabi niya, ang dream ko lang, wish ko lang managot lahat ng kriminal. Ayan pala. Managot lahat ng kriminal, whether it is Duterte or on ICC. Si Bato I na love nagtatago, kung ikaw talagang ay inosente, kung sinasabi mo na inosente ka, bakit ka pa nagtatago? Correct. Binabalahura mo pa ang Senado. So please naman, never again. I love it. Ang bongga ni Ralph De Leon for naman, speaking diba? like that, di ba? Alam mo, love yan ni Fu, di ba? Siya ano ka nandito yan? Siguro siya nagre-report niya. Malamang. Oo, Correct. iba laban niya yan. Baka iba na itsura pagdating ni Furito sa Ha? next week. Ano ba ginawa? Ayun pa. Nagpa-kifi? Ano ba? But anyway, ang daming pumuri kay Ralph. Oo, Sabi diba? nga, ilan sa mga comment na nabasa ko sa kanya,
Si Ralph ba yun? Kumbaga, Isang Yes. Oh, iba yung tsura niya, no? Okay. ayun, sabi niya, PBB pa lang daw, na-observe na nila si Ralph na brainy. Kahit mayaman, hindi siya out of touch sa reality. True naman. Nakakapogi talaga ang matalino. Ilan sa mga comment. Siyempre. Yan. Lalo siyang pumogi. Nakakapogi lalo nga naman na pag yung lalaki lalo na ay hindi siya yung tipong parang Tahimik. walker or Oo. ano lang, dead malakot sa mga kaganapan. Actually, bukod kay Ralph, si Elijah Canlas din ang isa sa isa mga rin, napupuri. oo. Silang dalawa na mga of Host course, ng mga, Why Speak Yeah. Hosting pala sila. 2.0. Oh. Yes. Yun. So sana hindi lang silang dalawa, sana marami pang mga Kabataan. hindi lang Oo. kabataan, mga celebrity, young celebrity, mga youth talaga ginamit ko. May mga Mga bagets Gen na Z. celebrities, Oo. mga Gen Z Woke na Gen Z. Kasi ang dami nilang influence, if ever, di ba? Yes. Yun. Diretso tayo mga Marites. Content creator na si Sir Gavin. Nilinaw ang isyong may kabit. PhD. Yes, so siguro nagkataka kayo bakit nasama sa lineup natin ang I guess content kanina creator na yata. si Sir Gavin. But anyway, kasi Family ditong Feud. nakaraang linggo at itong linggo na to, siya ang madalas nagte-trending halos. Lalo na sa Facebook, sa social media, nagsimula yung nagkaroon siya ng sakit. I'm sure aware ba kayo doon? Yung para siyang nanginginig or namamanhid ang mula mukha niya, bigla na lang habang nakahiga siya. Tapos after that, nag-live yung kanyang girlfriend na si Ma'am Elma kung tawagin at saka yung kanyang 3 kapatid. At doon, reveal ni Ma'am Elma na may pinagdadaanan daw tong si Sir Gavin dahil parang hindi pa rin siya nakaka-move on from the death of his father. Although hindi ako sure kung ilang years ago na yon. And aside from that, syempre yung pagiging, parang siya na kasi tumayo talagang breadwinner, although talaga naman, ang bongga din naman yan. Bongga din mamigay, at talagang masasabing literal na yumaman because of pagiging content creator. So sa mga na hindi nakakaalam, sa Facebook pa lang, meron na siyang 18 million followers. Wow. Wow talaga. Sana all. Diba sana all. Sa YouTube naman, meron siyang 8.21 million subscribers. At sa TikTok, meron siyang 11.9 million subscribers. At ang kanyang girlfriend na si Ma'am Elma, meron ding 4 million... Ayan ba yun? Oo, meron 4 million followers naman sa Facebook. Ayan. Anong content niya, Rose? Mostly comedy, ganun. Oo, tapos minsan parang prank, mga ganon, or mga kung anik-anik lang. Pampahappy lang. Oo, pampahappy lang. Minsan nga, madalas din niya i-content yung pamangkin ni Ma'am Elma. Parang nakita na nga ng mga viewers niya na lumaki yung bata ngayon eh. Yun. But ayun nga, after niya ma-confine, nakita ko ngayon, sa Facebook na lang, makikita mo yung mga ibang content creators din, naggawa ng kanilang mga parang message na, Sir Gavin, pagaling ka, ganyan. Ang dami talagang halos gumawa. Pero mga ilang days lang after that, grabe, biglang nag-iba yung tone. Dahil lumabas naman na di umano may kabit itong si Sir Gavin. Kabit na yung term nila kahit na hindi pa naman kasal o talagang nagsasama itong si Sir Gavin at saka si Ma'am Elma. Sa mga hindi nakakaalam, actually, naging ano lang siya kasi madalas siyang lumabas sa sa feed ko. Ang pareho silang teacher by profession itong pero I don't know kung pina-practice pa nila. Then anyway, Hindi sila kasal, Rose. hindi pa sila kasal. So parang yun nga, isa sa pinag-uugatan ng issue ng mga ibang netizen na para daw yung si Ma'am Elma, parang gusto na magpakasal, pero parang itong si Sir Gavin, parang wala pang plano or hindi pa nagpo-propose. Then, another thing, lumabas nga yung Meron pala siyang ibang girls. oo, na di umano yung may ibang girl, na nagpunta din daw di umano sa Macau ba or something, na silang dalawa lang, may ganon. Ayan, yun. Ayan, parang yan. Tapos, Spotted. oo, spotted. So kung baga noon pa to, Rose, di ba? Bago pa siya nagkasakit. Bago pa nagkasakit, of course. So, ang daming lumabas. So, yung mga pati hindi lang yung mga content creator, yung mga netizen o yung mga followers niya na sobrang nag-wish na sana gumaling na siya, sana okay siya. Biglang naiba yung tone dahil dyan sa lumabas na mga issue na di umano may kabit. Kawawa naman daw si
Ma'am Elma, hiwalayan na lang, etc. Tapos meron lumabas pa nga issue dyan na kasi itong si Sir Gavin, itong girl na di umano'y kabet, binigyan daw ng bahay, ng lupa, ng bonggang sasakyan. Pero Yaman. ipinagpalit lang din siya. Yun ang sinasabi na kaya daw na-depress dahil after ng lahat ng material na binigay, ipinagpalit din siya. May mga ganong May ibang lalaki yung kwento. girl. Oo. Aloka. Ito na. Pero so, di ko alam kung talagang Grabe na. dahil lang ba doon sa issue na yon. Sarili- Yung pala ikinadepress? Oo, daw, Aloka. sa mga naglalabasan. Biglang naglabas na tuloy ngayon ng statement. Kasi for a while, sinabi naman nila na magpapahinga muna. Kasi nga, after what happened sa kanyang health. So ayun na, lumabas na siya. Pinakita niya na lumabas sila nung girlfriend, ni Ma'am Elma, nagmotor, kumain sa labas, naggrocery. And then ayun, sinabi na pinahindian nila yung issue. Ano to? oo, so- Tinanggi ni Sir Tinanggi na David, niya, oo. Nilinaw niya kasama si Ma'am Elma na hindi totoo yung naglalabasan. Una-una, tropa daw nila Thank yung you. girl. Dalawang girl pa yung nalilink eh. Tropa daw nila yon. At kilala din ni Ma'am Elma, katropa rin, parang ganyan. Kaya kasama abroad. At, well, ayan, actually, hindi niya yun na-address talaga yung particular na yun. But, ando si Ma'am Elma sa likod niya o sa tabi niya at siya din, sinasabi niya, tropa po yun, kilala ko yun, ganyan-ganyan. Tapos, parang minabasa rin ako kanina, parang yung girl, hindi naman siya content creator, pero parang siguro baka naglabas na din siya sa Facebook niya na true. Parang may asawa yata yung girl eh. Parang ganon. So, yun. So, nilinaw nila at hindi sila hiwalay. Sila ay okay pa. Pero syempre, sa kabila nun, well, marami natuwa na still together, na hindi pala totoong may kabit o nang bababae. Pero meron pa rin na, nako, kaya lang ginagawa yan kasi parang sayang ang mga To protect their interest. followers, sayang ang kanilang, alam mo yung gano'n, may nagsabi na parang pilit daw yung yung pakialam nyo. Gusto nila i-protect ang isa't isa. Buhay nila yan, So, no? ang nakita ko naman dito, grabe talaga sa SOCMED. Oo, no? Grabe sa SOCMED. Ang daling Grabe sirain mga ng isang netizens. tao na- Yes. Pero today, One day, sobrang pinupuri ka. Oo, Winibis nyo na sinusuportahan. gumaling sana, na may iba pang Oo. parang naapektuhan, nalungkot for what happened to him. The next day. Then just, the next day or 2 days after, dahil lang may Yung Oo. unverified naman na news, Yes. hindi ka naman sure kung legit. Oo. Grabe na yung mga bato Baliktad nila agad. ng Baliktad agad, no? Sobra. Oo. Grabe. Sabi ko, grabe, ganito talaga. Kaya totoo, a little bit of kindness, mga netizens. ano na nangyayari sa mundo, sa bansa na lang natin, di ba? Pero, grabe. Ganun. At saka ang weird nung timing, Rose, no? Kung kailan meron siyang sakit na ganyan, nilabas na meron siyang kabit, nakakaloka. Di ba parang kung may sakit ka na, depressed ka? Oo. Parang lalo ka. Ngayon talaga nilabas, kakabaliw. Meron nang Ingit daw, factor na rin. Parang ang tumawag- mean. Oo, baka may inggit din. Alam mo, eh. isipin mo rin eh. Ang mean. Pwede rin, di ba? With that kind of followers, hello. Oo Talaga naman, di ba? naman. Oo. Ngayon talaga nilabas yung mga ganyang baho, kumbaga, no? Ang pangit. O buti lang, pero malaking bagay, Rose, nakasama niya yung girl. Sinasabi Naman. ng girl na hindi totoo. Oo, sa kasi di ba? girl, hindi siya iniwan. Ito ang Oo. kwento ni Sir Gavin. Mula nung nagkasakit siya hanggang ngayon, hindi siya iniwan, hindi na umuwi sa kanila. Baga inalagaan siya. So siguro mo ikaw yung girl at alam mong harap-harapan, Niloloko niloloko ka. ka at bukit, Good ba? di ba? Oo, Diyos ko. Yun lang. Yun po. Okay, di ba? Tahimik yun na, nakawawan si Sir Gavin. Parang celebrities din yung mga ano dito. no? Oo, ngayon. Ganong level. Kanya-kanya silang issues, di Oo, ba? meron din silang issue. Ay, nako po. Balik muna tayo kay Glaza de Castro, Ladia Canlas, at Christian Bables. Ay. Wapuri-puri ang debut sa Virgin Lopez Studios. Ito, yes. Oo, success nga ang Virgin Love Fest debut ni Glyza de Castro. Ayan. Elijah Canlas at Christian Bables. Panood mo lahat yan, di ba? Yes, yung report ko kasi last time dito, hindi ko pa part lang. napapanood yung BLF entries nila ang tatlo. Pero after ko mapanood, I can say na kapuri-puri talaga ang performances Si Elijah ba? nilang Yes, Yun, Elijah to. Sa kanilang unang sabak sa Virgin Love Fest. Ang husay ni Glyza at bagay na bagay sa kanya, ang role ng Android, ano siya dyan parang AI o Android girlfriend, robot na one act
play na She's Electric na dinirect ni JP Habak. At bago, very timely at very entertaining ang dulang ito, lalo na ngayon dito in the age of AI, di ba? Hindi lang si Glyza ang magaling dito, kundi ang buong Anzam. Kaya favorite namin itong She's Electric. Ayan, yung mga kasamahan niya, ang galing nilang lahat. Ayan, siya ang favorite ko sa 12 plays na napanood namin, Tito. As usual, ay napakagaling din ni Elijah Canlas naman sa Footprint na base sa nangyari sa kapatid niyang si JM Canlas na pumanaw sa suicide. Ayan, cry galore kami dyan, Tito. At nakasabay naming nanood ni Jerry Olea, sina Ogie Diaz at Mama Loy nung nanood kami nung hapon na yon, sa likod namin sila nakaupo. So dinig namin, Tito, yung mga paghikbi ng mga aklat. Cry ang mga aklat, Tito. Ayun, ang bigat kasi nitong nitong play na to na sinulat ni Kuya Jerome ni Elijah, at ito ay tila therapeutic to for him kasi nga, di ba, totoong nangyari sa pamilya niya yung loss, yung grief. Yan, naranasan nila dyan. Yan, kasama niya si Meryl Soriano as the mom na debut rin ni Meryl. Sabay sila ni first time nila pareho ni Elijah. Tapos, bonggacious din ang VLF debut ni Christian Bables sa hilarious one-act play ni John Sweet Lapus. Ayan, ang akla. Sa Natakshapo, Tito, kasama si Mosang. Super love kami dito. At ito ang pinakamasayang entry sa BLF 21 Hubot Hubad. Super aliw ang aklang character dito ni Christian na actually totoo palang nangyari kay Sweet. Kwento ni Sweet talaga to. Ginawa niyang play. So nakakatawa. Naglabas ng mga sama ng loob ang character niyang ni Christian dyan sa Takshapo. Yun ay sa sikat na rage wall sa Tarlac. Dito yung binabato yung mga pinggan. Takshapo! Gaganon babato. Para yung galit mo, yung mga sama ng loob mo, mo doon. Mga frustration mo. Salitang yun eh. Yes, oo, Kapampangan. Ibig sabihin nun parang buwiset! Parang gano'n. Mumura ka, di ba? Oo, parang babato mo gano'n. Kaya ang daming nabasag na dyan. Mga baso, mga... Pinggan. Oo. Talagang nagbabasag siya dyan si Christian. O si Mosang yung parang tindera dun sa Takshapo. Ayan. Must watch din ang Elehiya ni Dustin Celestino na pinagbibidahan naman dito na mag-amang Derek Carlitos at Rafa Sigyon Reyna na tungkol naman sa daddy issues. Sobrang touching nito at cry kami sa magaling na narrator nito na si Yan Yuzon, ang brother ni Yael Yuzon na Mr. ni Karel. Ayun, nakita ko doon si Yael nung afternoon na yan. Kakluster ng Elehiya sa set C ang She's Electric ni Glyza, Tito. At kakluster naman ng Takshapo sa set D ang Footprint. So alam nyo na kung ano ang mga must watch sa Virgin Love Fest 2026. Hanggang last week of June pa, ito tatakbo sa Tanghalang Ignacio Jimenez o CCP Black Box Theater. Check nyo na lang po ang social media accounts ng Cultural Center of the Philippines para sa tickets. Okay, nood na kaya mga Marites. Enjoy! Huling nyo. Alam niyo naman to, di ba? Oo, congrats kina Elijah, kina Glyza at si Christian Bables. Ayan, Okay. galing-galing nila. Diretso mo na kay Ellen Adarna, ang tinawag na best stepmom, ang GF ni John Lloyd Cruz. At bonggang bonding nila sa Boracay. Yes! Oo, Tito, after nung mag-ex kanina na Coco at Catherine. Catherine, ito na mag-ex na naman. Oo, mag-ex na John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Pero positive din ang chika after nga ng kanilang masayang Manpulo vacation recently, Tito, nung March yung naganap. Didilan naman ni John Lloyd Cruz sa isa na namang Island Paradise si Ellen Adarna at ang anak nilang si Elias. At siyempre, kasama rin ng girlfriend ni Lloyd na si Isabel Santos, Tito. And this time, nagpunta naman sila sa kanilang summer getaway sa Boracay. Ayan. As usual, ay updated ang netizens sa mga ganap nila sa Bora dahil masipag si Ellen mag-post sa kanyang Instagram stories. Ayan. Yung mga videos, photos nila, kung mga saya nilang bakasyon, pinupost lahat ni Ellen. Kaya natuwang-tuwa yung mga netizens. Kasama nila ang daughter ni Ellen kay Derek Ramsey na si Lily at iba pa nilang mga kaibigan. Of course, nag-swimming at diving ang mag-inang Ellen at Elias at tinry nila ang kayaking. Pero ang kinatuwa ng netizens dito ay ang pinost ni Ellen, yung videoke session nila. In fairness, ganadong umawit ang John Lloyd Cruz doon, Rose. Sing ng sing. Kinantahan ni JLC si Isabel ng Closer You and I. Kaya ang caption dito ni Ellen ay, ang tamis, na tila kinikilig din siya sa dalawa. Bigay na bigay ang pag-awit ni Lloydie ng When You Say Nothing at All at You'll Be Safe Here. Ang cute naman nung sinasayawan ni JL si Lily habang nasa bangka sila. Ayun. At
ang comment ng netizens ay natutuwa sila na tila bumalik na yung dating parang dating sigla ni Lloydie. Parang masayahin na ulit siya. Dati kasi di ba parang naging reckless din yung kuya mo. Obviously, ay happy rin si Ellen para kina Lloydie at Isabel at para tuloy siyang parang third wheel na kinukunan niya yung sweet moments ng dalawa. Doon sa taas ng yate, nagyate sila rin dyan eh. At ang pinakabongga ay yung pinost niyang pic nila ni Isabel, kanina yung sa bed, na ang caption niya ay, yung iniyakan kita for being the best stepmom. Mahal kita, Isabel Reyes Santos. Po, di ba? Nirepost naman ito ni Isabel at sinabing, love you. Thank you for being a friend and everyday textmate. Tari, nagpupurihan yung dalawang girls. Ang bongga, di ba? Ang ex at ang current ni Lloydie ay mahal na mahal ang isa't isa. The best stepmom si Isabel, sabi ni Ellen Talbog. Kailan naman kaya makakabanding ni Ellen at Lily si Derek Ramsey, Tito? Hindi Kung siguro. ako kay Derek, ay yayayain ko rin. Ayun yun, yung sinabi niya, mahal kita. Yayain niya rin sa isang island paradise ang mag-ina niya, baka sakali maging okay na sila. Yun ay kung papayag si It Ellen. will take years siguro. Siguro, di ba? Pero Kasi si John maganda rin- Lloyd at si Ellen, wala naman kasi silang Naging issue. pinag-awayan or... Pero Rose, pwede namang try si Derek kung gusto niya talaga, di ba? Kung gagawin ni Oo, Derek. di ba? Mag-effort siya. Siguro titingnan mo na ni Ellen kung sincere. Number Correct. one yan. Oo. Hindi ko ako, Derek, test mo rin yung test the waters dito. Di ba, malay mo naman, lumamig-lamig na yung ulo nung isa. At saka gusto niya pala yung mga ganyang island paradise. Go, i-treat mo, di ba? Di ba sa mga isla, Ano ba naman yun, no? Oo, di ba? Sama mo rin si Elias, di ba? Ay baka tinitingnan ni Ellen, tingin ko kung may pagbabago kay Derek. Tingin ko yun. More than the island paradise na sinasabi niyo. Anyway. Alam mo, carry ni Ellen mag-island paradise. Pero Rose, kung parang wala Nako, na naman na sila mukhang malalim talaga. Malalim pa, hindi pa. Malalim ang kung ano man ang Lalo na kasal na sila. naranasan ni Ellen. Yun. Kasal sila. Kasal si Hindi pa Ellen. pala sila anak. Hindi pa sila anak. O, yun pa. Paanal. Tama. O, kasal pa pala sila, tama. Okay mga Marites, oras na para sa Ay, pinakamainit na oras showbiz na. item. Ito nating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. At dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Ano na? Sigurado. Ikaw yan, Alan D. Ay, sorry, siguradong yan ang best. Dahil sold na sold kayo, mga Nonetheless, mga kamarites! Ugbo 24/7. Nakatingin ako sa babayo pa. Ito na mga Marites ang latest. Dennis Padilla Ayan. nakatanggap ng legal document from Claudia Barreto's lawyer over certain Aray. case. Page D, yes. yes. Ito yung latest balita. Ginulantang talaga. In a way, yes. Oo. Ginulantang ni Dennis Padilla ang Sokmed. Sa Instagram siya nag-post. Ewan ko lang kung may Facebook siya. Pero sa Instagram ko nakita na pinost niya nga itong natanggap niya na letter ba? Notice? Or anong tawag sa ganon? Parang petition letter, tama ba? So, legal. Ito. Kung saan, inano siya sa Office of the Solicitor General, Local Civil Registrar of Quezon City, Local Civil Registrar of Muntinlupa City, and Philippine Statistic Authority. Oo. Kailangan talaga ang PSA dahil kasi change of surname. Di ba? O, yan. So, sa maikling, ano ba tawag dito? Petition letter ba to, Dean? Or what? petition. In the matter of the change of name of Claudia Isabel Barreto Valdivia to Claudia Isabel Barreto. Claudia Isabel Barreto Valdivia alias Claudia Barreto, petitioner. Ayan. So, may caption si Dennis dun sa post niya na, kung ang lungkot ko ay kasiyahan mo, anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, Claudia, Papa. Then, ito yung pinaka-caption talaga nung sa IG niya, love you, Chloe, I respect your decision, malungkot lang talaga. Ayan. So, in short po, nire-request ni Claudia na ngayon ay si Claudia Isabel Valdivia pa rin Lorenzo. Kasi may asawa na si Claudia Actually, after a year nang kinasal si Claudia kay Basti Lorenzo, kung saan nagkaroon ng issue dahil nag-post si Dennis ng, sinulat ko yun yung post niya na,
Sa simbahan. Yung ba yan? parang nabudol daw siya. Yung pala, Hindi siya- isa lang pala siya sa guest. Parang something like Wala that. Dami niyang kuda nung time na yun. Yeah, sobrang dami. Na sinagot lahat ni Marjorie, di ba? And then, kung ako din naman, kung ako si Dennis, oo, sige, you felt bad, pero this is the wedding of your daughter, parang ibigay mo na. Siguro kung ako yon, kaya lang kagaya ng lagi natin sinasabi, to each his own, kanya-kanya yan. But June ito, ba yun, Rose? So, yeah, 1 year. Oo. Then, after a year, eto, may request si Claudia na palitan na yung surname niya, na biological surname niya, dahil yun ang surname ni Dennis, yung Valdivia, to Valdivia. Valdivia, to Barreto. Yung Barreto, syempre, alam naman natin na yan yung Maiden name. surname naman ng mami niya, ni Marjorie Barreto. At talagang yun naman din ang ginagamit kasi nilang screen name. Claudia Barreto. So, hindi Padilla. Kasi hindi Julia naman Padilla Barreto. talaga si Dennis. Valdivia talaga. Oo. So, after a year yan, kahit na may asawa na siya, kung titingnan natin, kung talaga magsasign siya, magsusulat siya, ang gagamitin na talaga niya, Claudia Isabel Lorenzo, di ba? Dahil married na siya to Ayun na yung kanya married name. Barreto Lorenzo. Lorenzo. Walang Valdivia. Oo. Kung pwede na lagyan, B. Lorenzo. Ayan. Kung natatandaan niyo po, si Julia Barreto, nag-request din yan na palitan ng name niya. Si Julia ang una nag-request niyan. I think it was before her debut, kung natatandaan ko kung tama ang pagkakatanda ko. But nagkaayos kasi sila ni Dennis. And at that time, parang hindi papayag si Dennis na pabago ni Julia yung kanyang real surname. Parang may pa si Dennis na i-contest niya kung sakaling mag-grant. May ganun pa. Or parang ganon. Pero ngayon, parang tahimik naman na si Julia. Parang wala naman siyang request na to change pa her surname. Baka pag nagpakasal din siya. So talagang kung kailang kasal, Oo, may ganun palang pattern. Pero medyo nakakagulat lang kasi after a year, parang wala nang communication I think after that wedding, pero hindi natin alam kung ano nangyari. Bakit kaya, after that. Siguro, baka sa part ni Claudia, sobra siya nasaktan dun sa ginawa ni Dennis nung wedding. So, bakit importante sa kanya na matanggal Yun din ang tanong ko. ang apelyido ng kanyang ama sa kanyang pangalan, no? Kanina ko pa rin iniisip yan. May epekto ba? Magiging happy kaya siya? Yun din magiging happy. Magiging mas free? Ikaw, tingin mo ba din, mas magiging happy ba siya kung magiging Barreto na lang at hindi na Valdivia? Naiinis ba siya pag sinusulat niya yung... Hindi siguro dahil nakatatak pa rin ginawa siguro nung kasal, di ba? So, gusto niya mabura na yon. Siguro parang, Pag ba napalitan yung apelido niya, mabubura ba yun? hindi, siyempre. Ano pa rin yun, di ba? Parang kasi, Rose, parang ibig sabihin niya, parang talagang binubura mo na sa narrative, sa iyong pagkatao, Yeah. yung totally, yung tatay Kasi mo. may mga nag-change talaga ng surname. Iba- Wait lang, si Casey Concepcion, siya ba ay na-change ba yung surname niya to Pangilinan? Di ba there was a time na naging issue to, parang nire-request na ma-change to Pangilinan, may reason. Para yata yung, siyempre, sa mga... Panin yun siyempre ni Sa mga, if ever man, yung mga property, siguro yung passive o legalities, kasi pwedeng... Inampun ba siya? Natuloy ba siya ampunin ni Kiko, Tito? Yun ang hindi ko Hindi ko masagot sure kung natuloy ba yon o hindi. Pero na-explain yon, parang alam ko in-explain din yun kay Gabi kung ano yung purpose nun. But, May legal reason kasi. Oo, may legal reason. But conception pa rin siya. Kumbaga, by heart or by whatever, o biological, siyempre. yung pangalan niya, ganun pa rin. Kumbaga sa legalities lang. But with this Claudia, ito ang tanong talaga bakit kaya ganun siya ka-eager na mapalitan yung kanyang surname sa surname ng mami niya. As good as ours, mga leba natin, di ba? Oh. Pero sa nangyayari na to, medyo alam naman. Mabigat na let's yan, be siyempre, honest. di ba? Hindi talaga hindi ako, bilang magulang, hindi ako agree sa mga ginagawa ni Dennis pagdating sa social media. Doon lang. Kumbaga parang bilang magulang, irespeto mo na lang. Parang bigay mo na sa mga anak mo yan. Kung talagang gusto mo kayo magkaayos, mag-usap kayo ng walang social media, walang posting. Kung maging okay kayo, walang posting. Yung parang ganon. Pero dito, nakukuha ni Dennis ang simpatya
Base sa mga nababasa ko. Lalo pa, Rose, napansin ko nga, iba yung tono niya dito Iba yung ngayon, tone ha? niya ngayon, Mabait yes. siya dito, hindi siya, hindi Ibang-iba siya talaga. palaban, hindi siya nagwawala. Yes. Alam mo yung dito, the usual Dennis, nagalit agad. Kasi kung yung the usual Oo. Dennis na alam Ingay natin agad. at kung Oo. paano siya mag-post, Ito, hindi tingnan ganyan mo, ang post oo. niya. Kaya Baka naintindihan- palaban. Oo, naintindihan ko, nakuha niya ngayon ng simpatya. Kasi Yeah. tingnan mo, may parang I respect your decision. Ganun eh. Kumbaga, siya yung kaaawaan mo. Oo, Na ganun talaga yung namang peg. base sa post Oo. na to, nakakaawa naman talaga si Dennis. Para kang bilang tatay na tatay ka naman talaga. Hindi lang kayo okay, pero tatay ka. At yun na, pero kasi parang tanggalin yung tinatakwil ka. pangalan. Parang gano'n. Kasi nga, Rose, di ba, sa kulturang Pinoy, ang magulang mo ay magulang mo yan forever. Yes. Kadugo mo yan, inanak ka niyan, kumbaga yan, naging supling ka na mga yan. Hindi mo muburahin sa kahit anong Yeah. gawin mo pa. Pero, siguro ibigay din natin kay, Yun nga ang malaking, di ba, kay gusto natin Claudia. parang curious tayo Baka malaman. meron din siya pinanggagalingan Di ba? kung saan galing Alam mo, yung decision iniisip ko, sana hindi naman. Baka after the wedding, nagkaroon kaya ng trauma si Claudia. Di pwede, di ba? Nagkaroon kaya siya ng mental, kumbaga, hindi naman mental disorder. Hindi naman gano'n. Kumbaga, parang, Nagkaroon ng effect mentally. ayun nga, sa basically, kanyang mental na-trauma health. ba siya? Nagkaroon ba siya ng anxiety because of that? Baka rin no? At ito yung Yeah, way alam, di ba? para mag-heal siya. Pero alam mo, mahirap din talaga yung nangyari nung kay Dennis na yun eh. Kung kasal mo na ikaw and then O siyempre. Diba? Kasi kung ito yung way niya to heal, Rose, yun di ba? nga. Yun ang possible at yun ang naiisip ko na pwedeng maging dahilan kung bakit niya to pinupush after a year. Pero syempre, sabi mo nga, Alan, totoo naman, hindi lang naman sa mga Pilipino, actually, kahit sino naman na parent at saka anak. Minsan, iba nga, talagang grabe na yung parents sa anak eh, kung ano yung nagawa nila or talagang totally grabe. Pero hindi pa rin naman nila, parang nandun pa rin yung pag-honor kahit paano. So siguro andun lang ako. Kasi ano naman yun eh, Christian naman tayo halos, di ba? So Yes, nakalagay naman din sa Bible yun. Let's honor our parents. Sabi nga nila, you can choose your friends, But not you cannot choose your your... relatives. Yeah. Diba? Oo, true. Eh sana lang maging maayos din kung ano man ang mga kadahilanan ng bawat isa. Sandali, ito ba, Tito, as a lawyer? Wow, as a lawyer, ito ba, didesisyonan pa? Or tatanggapin na lang ni Dennis? Hindi Ito ko na, alam nagdesisyon na yung... case of search. Siyempre, kailangan dyan ng court, di ba? May court order pa rin yan. Kailangan ba na approval ni Dennis dyan? Or paano? Hindi na siguro. Hindi na. Oo. Kasi nasa tamang edad na yung anak niya. Oo, hindi na. Okay. Tingin ko lang. Di ba So, yung wala na ating siya magagawa, Attorney if ever. Harvey, baka may masasabi. Ating nanonood dito. Oo, di ba? Kasi... Di ba? Kung darating na lang sa kanya na, ito na. Di ba? Nawala na Tapos yung na, di ano mo ba? sa pangalan. Ganun na Siguro, lang di ba ba? yun? Parang bigyan ka na lang ng notice. Hindi ko notice. alam yung proseso. Di ba? Pero matagal din yata yan. Minsan, depende. Kasi kung may court hearing pa yan. Meron May yata. public Parang hearing. meron. May ganun Oo, pa. oo. Oo, di ba? So, didinggin pa Case of to? surname kasi. Pero hindi naman yung parang court hearing ng mga Hindi ng mga criminal ano or lang yan. something. Hindi naman ganon. Hindi naman yun. Pero, still, Kasi kailangan pa ng korte siguro. Court of Oo yata. Oo. Change of surname kasi. Kasi di ba pagka may change sa name mo nga lang kung may iba or sa birth mo, Ganun. matagal din yung proseso. okay, so magkikita pa sila sa korte if ever? May ganon? Hindi ba rin ako. Or Pero ang haharap baka na lang pwedeng is ang si Claudia lawyer na lang. to lawyer na lang eh. Yan. Sana kung may nakakaalam Ayan, sa mga viewers lahat po tayo, natin. hindi natin alam ano talaga yung behind. Kung may mga viewers tayo na lawyer, Tito, or ano, di ba Meron tayong nakakaalam ng viewer mga na legalities Lourdes na Attorney ganyan? Harvey. Comment nyo. Baka sakali. Ayun. Hindi natin alam kung ano talaga yung proseso, di ba? nasa likod ng pag-iisip Ng o desisyon na kaisipan yan, or ni ano. puso ni Claudia. Oo, Bakit ni siya umabot sa ganitong Punto. oo. Yes. Okay, mga Martes, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. At para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa entertainment sa MU Entertainment YouTube channel. Okay, thank you po sa ating 1K live viewers. Yes, ang tahimik talaga pag wala si Mr. Correct. Oo. Ito naman tayo, GMB Studios, binuo ng Viva GMA. Ay, ano ba yan? GMA tsaka Viva Records.
Yan ang bago. Nagkaroon sila Nag-merge? nag-merge sila ng Kaya dalawa. GMB? GMB, hindi lang tungkol sa production, may kasamang talent management eh. At iba-ibang may music, pero hindi masyado sa music. Yun lang, meron talent, production, and everything. Kaya nakakagulat. Matagal na pala nililigawan yan ni Boss Vic, si Annette. Ngayon lang yata nagkatuluyan yung pag-merge silang dalawa. Sino itong mga tuti? Ay, Ayan, yung mga executives talent. ng GMA tsaka executives ng Viva. Boss Vic, si Vincent yata May niyan. mga artista rin. Tsaka Oh, si si Berb. Jeff andyan Moses. Ba't may oh. mga artista rin dito? Meron ba? Wala? Oh, ayan. Yun siguro. Iba-iba. Si Jeff Moses, si ano to, Anthony Rosaldo. Si ano Anthony to, Rizaldo, Isabel. Yan. Isabel Ortega. Yan, mga ano yan, yung mga may kasama music. Ano din ibig yan. sabihin? Part na rin sila ng Viva? Oo, magiging pati yata sa management. May mga iba-iba, marami silang ano eh. Ganon? Marami silang, tutulong din sila sa management siguro. Pag-develop ng Ang mga dami-dami ng artists. talent ng Viva. Ang dami Diba? talent. Siguro para alam nila Ibigyan din ng ano? saan dadalhin yung ng project di, sa Viva, di ba? ganon. Yung project, yung artist ng Viva, alam nila na meron silang paglalagyan sa... Pero buti naging okay na rin ang Viva at GMA. Oo, Aminin diba? natin, for Nagkaroon the sila- longest time, Yes, talaga namang diba? nagkaroon ng issue ang Viva at ang GMA. Yes. As Totoo in. ka, nagkaroon yan. At di nyo napansin, may halos hindi nagkakaroon ng guesting ang mga Viva sa GMA. Wala sila mga ganon. Tsaka tagal-tagal bago Oh, so nagkaroon obviously, okay na ngayon. Oo, kaya nga after... ang tagal-tagal after the nga bago longest time, oo. So expect mo na mga Viva dyan sa GMB ano? na, di ba? GMA tsaka Viva. Diba there was a time pa na Dean and James were supposed to be in GMA. Then something nakatagal, happened. Ro? Napakatagal na talaga. Matagal na yan. Kaya ano kaya nung Dati nung baguhan may ng isang GMA artist kasi. din ng GMA noon na lumipat sa Viva, galit na galit ang isang ex-tech. Ay! Blind item. Oh. So, maabangan na ba natin ang mga Viva stars dito na magiging sa GMA? May chance. May oo. chance kung meron ganyan ng ano. At yung mga... mayroon ganyang union, di ba? Pero alam mo, kailangan din talaga ng Viva na maging okay sila sa Siyempre. mga network or Lahat-lahat, oo. mga free TV. Di ba? Okay naman sila sa TV5. Doon nakakalabas ang mostly ang mga Viva Nakikipag-collab artists. sila. Pero sa GMA kasi, Wali. hindi sila talaga So, So kailangan nila ngayon, yan. At kasi saan palalabas ang mga Viva artists? Hindi naman po pwedeng lahat sa streaming app lang, di ba? Correct, di ba? Kailangan may free TV rin sila. Ay, ang dami nilang artists. Ayan, abangan natin kung ano magiging resulta ng kanilang joint venture na yan. Pero lalabas din kaya ang mga GMA talent sa Viva? Yun din ang question. Kasi, di ba, para ang dating, lalabas yung mga taga Viva sa GMA kasi kailangan nila ang GMA. Hindi natin kung ano yung kanilang mga ano. Kasi, siyempre, two-way street yan dito, di ba? Siyempre naman, yung ibang GMA na umalis sa GMA, pumunta sa Viva. Oo, tingnan mo ngayon si Bea Binene, namamayagpag. Si Rita Daniela nga, di ba? Nakamayagpag na ba si Rita? Meron siyang micro. Ano, Michael? Yung Kasama ni- vertical? Parang ganon? Microdrama. Yung Viva Box. Oo nga. Yung kalaban. Vertical Oo, nga. pero talaga ang Kaparehan ni Mar. ang bongga ngayon sa Viva ay si Bea Binene. After naman. iwan ng GMA. Viva. Oh. Yeah. After iwan ng Who GMA. would have thought, di ba? Yes, Oh, GMA diba? pala. Oo. Mamaya meron tayong Happy report. ka ba? Oo naman, mabait yan si Bea. Tsaka correct. ever since naman, mabait Oo, mabait naman Si siya si Bea Mami. hindi nagbago. in Yes, person. ever since siyang babaeng Saka yan. kilala ka niya. Correct. Never babatiin ka nakalimot. niya. Yung mami niya man talaga rin, di ba? Pero si Bea, miss ako, kay Bea ako. Ever since, super PR yan Oo, si nabutan Bea. ka siya. Kaya Maganda yung batch nila na yan. Alam mo, in fairness, Sino ba si kabatch? kasama, Teen? pwede mo din i-level sa Si kanya sa batch Alden. nila sila Barbie, Oo, sila Barbie. Miguel Tan Felix, sila yung magkakabatch sa Starstruck Kids. Barbie the best. Oh. Paul Sala, good sila luck, okay good sila. luck. In fair. Abangan po natin. Ito naman tayo, mga love team ng Viva ayan na nga, Barkada. oh. Dinagsang Speaking. latest fun event. Kanina pinakamalakas ang Tiliam. Oh, ito na. Studios, Nakita mo ayan. yung Sino picture na yan? yan. Oh, ayan na sila. Si Sino Will ba Bea. yan? Bea and Wilbert yan dito. Anyway, ito muna. Mamaya i-play natin yung video. Dumagundong nga dito ang NFT. Ayan, habang pinapanood natin yung video, wala namang audio kasi baka ma-copyright. Ayan, i-report ko to. Ito dumagundong nga dito ang NFT o New Frontier Theater. Ano yan? Yan ang mga love team, nagda-dance-dance Sino ng yan? opening number. Ito ang Jairus at Nicole. Na Jairus sabi ko ba ay yan? tawagin dapat na
Jacole. Ay, Tito, hindi. Oo. Jai Nicole ang tawag kasi pang, Jai Cole siguro. pag VMX yung sinabi Jai Cole mo, na Tito. lang. O, Jai Nicole. O, tapos ito ang Lance Brie. In Fair Dance. Ang cute-cute nila ni Lance at ni Tito. Si Lance kasi Aubrey. Oo, una sila nagtambal yata sa Hell University, no? Doon sila nagbida. Pero hindi ka nakaka-copyright pag nilalabas mo yan. Ay, video lang to. Wala siyang audio. Kaya ko pinamute. Yes. Baka mahirap Oo. O kahit pa nagpo-post ka, Ay, hindi. yung Eto hindi mo lang. pinost. Ay, hindi ko ni YouTube to. Kasi alam mo na, copyright Yes. yan. Pag sigurado. mang Viva. Ito, sandali. Tignan mo si Dylan Minor, Rose. Panoorin mo naman. Oo, ito naman yan. ang Jaylan tandem ng Jada Avanzado at Dylan Minor, Minor. Tito. Dance galore si Ang lakas ng tilian kay Dylan kasi wala pala siya nung una. Ito, repeat na kasi to nung Okay. event. Wala siya nung una kasi meron siyang ibang ganap. So this time, umappear na siya. Tuwan-tuwa yung mga Jaylan at Dylan fans. Ayan, Sila magpartner sila sa, ano yung show nila, Tito? Project Low Key. Okay. Papalabas yung TV5. Talaga. free- Parang sa Viva One, na siya, two eps to go. Eto na ang isa sa pinakasikat na love team ngayon ng Viva, sa Viva Arcada, Tito, ang Rob Gel, Robin Angeles, and Angela Angela Muji. Muji. Na gustong-gusto nating magsalita, no? Ang bongga interview niya. Yes. Yeah. Oo, si Angela Muji. Tapos ito si, lakas dating ngayon ni talaga. Ay, grabe tilian sa magjowang. So, Robin, Rob Gel. Cute-cutean, di ba? Grabe, ang dagundong ng fans. At ang finale ay ang opening number pa. Dance ang Wilbert. Wilbert Sila ang Ross. finale? Dito sa prod. Pati sa sa show. Opening prod lang naman tong nilagay ko. Ayan, dance ang may ganyan Rose. Ang Bea. May paganyan ng Bea. Yes, Will Bea. Tignan mo pa mamaya, may pagbuhat na magaganap. Di ba? Imagine mo, nagla-love team sila ngayon, Tito. At imagine mo si Bea, nag-love team. Binuhat-buhat pa. Grabe, tilian dyan sa part na yan. Ganon. Ayun. So, Tito, ito na nga. Niimbita tayo dyan ng Viva. Viva Live yan At ayun nga, Tito, mabingi-bingi kami. Walang dress, no? Ay, yan ang wala. Okay. Actually, yung una din naman na show na to, wala rin namang Wala ash rin. dress. Okay. Ito lang ang mga love team na to. Anyway, ito na nga, Tito, mabingi-bingi kami sa lakas ng tilian ng mga fans ng Viva Arcada diyan nga sa NFT ang tawag dyan, the next fan takeover, the repeat. Bali, second na yan, fan meet nila na ganyan, Tito. At yun nga, nagpalakasan ng tilian ang mga fans. Kung Tito, kung sa ibang love team, yung mga, di ba sikat na love team, wala na lahat. Katniel, Jadine, Liz Ken, pati yung Don Bell, last movie na rin sa Viva, Tito. Sa Viva One, ay buhay na buhay ang love team culture, Tito. In all fairness. Ayun, so palakasan ng tilian, ang mga fanay sa mga paborito nilang love team, tulad nga ng Jane Nicole, ng Jairo Aquino at Nicole Emilio, na nagtambal sa nakaraang University Series na ngayon ay magbibida na sa Our Yesterday's Escape. Yun ang Tito, final book sa University Series ni Guy Saludes. Sa August 29 final na. Final na. Sila yung bida sa final. Sa August 29, ito magsisimula sa Viva One, ang Oye. Tapos hiyawan dito ang fans sa Lance Brie Love Team ni na Lance Carngat at Aubrey Carnaan na nagtambal sa Hell University na matatapos na rin. At sunod sila magtatambal dito ang Lance Brie sa series na Carry On. Bagong series nila. Sa September naman yung magsisimula sa Viva One. Tapos, tilian din ang fans sa Jaylan nga, ang love team na Jada at Avanzado at Dylan Minor na nabuo sa Project Loki. Malapit na rin magtapos ang Project Loki at super thankful sina Jaylan sa sumuporta sa kanilang mystery crime series na dinirect ni Sian Lim. Isa rin sa most uploaded at umanyang malakas sa tilian ay ang Rob Gel, Tito, na love team ni na Robin Angeles sa Angela Muji mula sa hit series nilang Seducing Drake Palma at magsisimula na sa Friday, June 12. Ayan, sweet-sweetan. Ang Rob Gel. Ang sequel nito na Dating Alice Perez, Tito. Ayan, hiyawan ng fans sa trailer dahil may mapusok na halikan ang Rob Gel. At Tito, ang bagong it boy ng Viva One, kilala mo ba kung sino? Si Zeke. Di ba si Zeke? Si Zeke Hindi, wala kasi ako ng press ko niyan Kay Zeke. Hindi ka nakapunta. hindi ko na. Si Zeke Polina, ang Hindi, papalit just kay Dylan Minor, doon sa role ni Dylan Minor.
na si Trip Palma sa Dating Alice. O bongga siya, di ba? Sa kanya mapupunta yung role ni Dylan sa Dating Alice Perez. Tapos ang biggest applause at pinakamalakas na tilian at hiyawan dito ay sa Will Bea love team ni na Wilbert, Iba. Ross at Bea Binene. Rose, nabida sa hit series na G-SOT o Golden Series Hindi. of Tomorrow. Tapos yun nga, di ba Tito, akalain mo ba magiging ganun ng ano? Si Wilbert dyan, nagpatikim siya ng kanyang concert. Kasi di ba meron siyang 2-night concert sa July. So parang meron siyang pa-sample, sing-sing siya dyan. Tapos meron nga portion na nag-games sila, sumali, katuwa yung mga fans dito kasi may pa-games, kasama nila yung mga artista ng Vivo One. Tapos yung mag-partner si doon, Will Bea, hinihipan-hipan ni halos maghalikan na yung dalawa. Grabe naman sila. Asan na yung picture kanina? Yung hinihipan yung mga, may mga kasi, yung parang, anong tawag doon, Rose? Yung mga dinidikit, post-its. Post-its nilalagay sa mukha ni ni Wilbert. Tapos hinihipan ni para matanggal. Doon yung maghalikan. grabe naman sila. Kulang na lang maglaplap ang ganun. Dahil so, alam mo na yung mga fans, nagwawala-wala sila doon. Dahil super happy. Happy na Mabingi-bingi kami ni na Jojo. Tito Jojo Gabinete, Tito. No. Tapos ang isa sa mga ay ando din pala si Ren Escanio. Tito. tsaka si At Joseph. saka, yung nga tatanungin ko sa'yo, ba't wala? Si Tirin. andyan. Ren. Andyan si Ren Escanio. Andyan si Ren Escanio Pero wala nang si- may husband is a mafia boss. Pero wala, Sino ang Rose. partner niya nga? Si Joseph Marco. O bakit wala? Wala, Rose. Kaya hindi siya umappear. Andyan sa With the Ano? Cast of May Mafia isa Okay. na ang lakas din pala, Rose. Pero wala nga si Joseph. si Malakas Joseph. nga daw yon. Alam mo na, sa mga vertical, mahilig sa mga ganyan. Ay, ang lakas daw. Tapos wala nga si nasa Japan kasi si Joseph Marco ngayon. Pero ang lakas dito ng Rensep. Yun ang tawag sa Malakas team din nila. daw kasi yung book niyan. Yes. May recorded video naman si Joseph in fair at kasali ito sa games na kumembot-kembot pa ito at grabe rin ang hiyawan tito kay Joseph Marco. Anyway, isa sa mga surprise announcement that night tito ay ang upcoming Vivo One series na Montelio High na tungkol sa mga School of Gangsters. So, super sikat din dito na Wattpad Kemerut. Hindi pa sinabi kung sino yung cast doon sa Montelio High pero grabing sobrang na-excite yung mga Gen Z audience dito at obviously nabasa nila yung Wattpad series na yon na hit naman talaga. Wattpad novel, I mean. Hiyawan din nung i-announce ang Viva Stars Game Fest 2026 dito na may basketball showdown ang Team Viva One. May pa-games, may basketball game na rin sila sa Araneta. Team Viva One, yun na Wilbert, Robin, Lance, Gablagman, etc. versus Team Viva Records, ni na Arthur Neri. Ang cute ng labanan, mga singers. singers naman. Si Adi, Rob Daniel, Emil Sol, at iba pa mga Viva singers. Ayan. Bongga. Sa August 16 yan, sa Smart Araneta Coliseum. Pero may pre-selling na ito tito ng ticket sa June 15. Ayan. Invite ako din sa press. Go tayo dyan. Gusto ko yan. Tapos manood tayo tito ng basketball. Ang unang next fan takeover ay na event ng Vivo One Kailan? NFT ay na-sold out din tito. Ang unang nila April 18 ginanap. At sold out ulit itong NFT The Repeat nung Saturday. Ayan. So Talaga, congrats Viva dyan sa sa mga Viva ganyan, di ba? Arcada. Alam mo, tito, kung nandun ka, kung pagbabasihan mo yung tilian ng mga fans, masasabi mong sobra nilang sikat ngayon. O yun, dami lang sa Viva One kasi, di ba? No. Yung mga lab teams na Kumbaga, kung doon kung doon mo Fairness, ibabase. di ba? Oo. Grabe, sobrang dami nila palang fans. OA. Nabingi ka ba? As in. At parang pantay-pantay yung lahat ng lumalabas. OA ang tili. Walang tigil, non-stop. Correct. Non-stop. Buhay na buhay ang Alam mo, nakuha kasi nila yung dahil nga Formula- yung formula mismong nila eh. book or app. Actually, hindi siya book. Pero may book pala. Alam mo ba? Meron. Pinrint. Talagang Nakaprint. Nung nag-attend ako ng press ko nung kay Ren at saka kay Joseph Marco. Oo, nakita mo, di ba? Oo, yung katapat ko, may kapal na book. Yung mismong Physical book. My husband is a mafia Boss. Oo. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, talagang may at mura lang siya yung book. So talagang ma-afford, mababasa. Kaya may following na rin. Pero hindi mo kailangang bumili, Rose, ng book. Nandun na sa di ba, internet ka lang, mababasa mo yung novel. Iba kasi yung book. Sa iyo. Oy, marami pa rin Pero na mahilig pa rin sa book. Oo, pero siguro yung mga binabasa, Gen Z hawak. talaga. Kasi ang alam ko, parang ang mga Gen Z, I think, umaabot ng ano 85 million reads, Rose. Oo. Nakakalurkit. Di ba tatsaga sila doon? Ano pa yan, mga yan, I think, hindi siya isang bagsakan. Parang Yung basa. to be continued yung mga Alam mo, ibang mundo rin ng Wattpad dito. No? Correct na swertehan ng Viva yan, Oo, di ba? ang bongga ng Viva talaga dyan. Natap Umapat nila dyan, talaga yung pwede.
hotpot na fairness. yan. Let's Di give it ba? to Kalabos Oo, Vic. dahil Meron as talaga in, silang yes, ano. parang gold mine yan ang kanilang Yes. Viva Talents na dyan ang gagaling ang kanilang mga at nakakabuo sila ng mga stars dito, di ba? Correct, di ba? Congrats! Ano yan si Gwen? Gwen Saludes. Saludes. Ang bata pa lang niya nung sinimulan niya yung Galing, no? University Series. Okay. In-interview ko yan noon eh. Taga Bataan yan, Ay, taga Guay pala, Maribeles. Guay. Guay, Saludes. Taga Maribeles, Bataan. Ngayon, nag-aaral siya ng law. Ay, wow! Oh, yeah. So, ang dami niya ng salapi. Nag-start, hindi ko lang alam kung malaki. Pero, wala yatang bayad. Alam ko ha. Free ba Yung yan? pag gumagawa ka ng Wattpad, nagsusulat ka, sabi noon, walang before bayad. So, ay, hindi ko na alam ngayon. Nagiging kung paano. Pero pag nabili ka ng Kaya Viva, lang, sabi ko, walang bayad. Kung ba, million na yung Oo, di views, ba? yung read, wala pa rin. Hindi ko alam. ayun nga, pag nabili ka ng Viva, Ayun, syempre. yun. Ka, di ba? Pero hindi ko Yes. alam kung gaano kalaki din yan. Si Guay, Okay. yan under sa management nila, China and Kian, Ah. sa Aussie Record. Bongga. Okay. Congratulations, Yes. di ba? After Viva Barkada, dito naman tayo sa Viva Max dahil lang Ay. magkakapatid na sina Angela Morena, Stephanie Ras at Micaela Ras magsasama sa BMX special na Triple Threat. Wow! Yes. Ayan Ay, po yung mga magkakapatid po yan. Tatlo sila, Tito? Kung Tatlo triple threat. sila. Oh, asan yung iba? Separate silang career pero nagkaroon sila ng iba-iba ng Magsasama sila ngayon para parang documentary Oh, wow. ng buhay nila kung paano sila nagsimula sa Viva Max and then yung separate movies nila, tapos yung mga achievements nila, yung mga nangyari sa buhay nila after. May mga interviews din dyan sa tatlong magkakapatid na yan. Talagang mapapanood niyo po yan. Magkakapalit Stream talaga sila, Tito? yan. magkakapatid talaga sila. Sino nga? Tsahin nila si Lara Morena. Tsahin Sino nga nila dito? yan. Angela Morena. Sino pa? Si Micaela Micaela Ras. Ras, Stephanie Ras. Magkakapatid yan. So, si ano lang gumamit ng Morena? Si Angela. Angela, siya ang pinakamatanda yata kung tama ako eh. Pinakabata niya si Micaela. So, tatlo silang sisters talaga? Yes, The BMX girl. sisters. BMX sister. Taray! Di ba? Oh. Na-discover, yung si Lara sa kwento nila, si Lara tong isa humikayat sa kanila, ano ko lang dalita sa Viva, Ano mag-sexy? mag-sexy. Natukso rin yung dalawa magkapatid. Sige nga. O, sino to nasa picture? Pinala mo siya. Si Micaela yata. Yan. Yan, kung tama ako. Ang- Basta meron medyo akong tanda tatlong ako si dinala Angela. rito eh. Para sa boys nga, para kay Zam yan. Ay? Di ba? Para Ano binigay makita mo? niya. Wala, makita ko lang yan. Okay lang yung docu ba? Ito yung docu yan. Oo, docu. Okay lang yan. This June, di ko alam kung 26 or 19. Ang title ay Triple Threat. Talo. Basta ando rin yung mga ibang movies. May Ayaw ni Lisong. Pinakalala ako. Bakit? Alam ko agad yung naalala ni Ross. Correct. May ganun ba? Sino daw ang triple threat? Silang Yung tatlo. Magkano- Literal na tatlo. Iba naman yung ibig sabihin ng triple threat. Ayun Ayan. nga. Huwag mo nang igaya. Correct. Okay mga Martes, happy ba kayo? Yan po isang linggong Ay. Chismis!